Magandang araw mga bata, narito na ang ating aralin sa Mathematics, Quarter 1, Week 4, Day 4. So ngayong araw tatalakayin natin ang bilang 51 to 100. Balikan natin ang chart kahapon, balikan din natin ang mga obserbasyon kung paano ninyo sinagutan ang chart. So eto yon. So dito, meron tayong 4 rows and 4 columns. Lahat ng bilang sa row 2 ay nagsisimula sa 1. O, turo yun. Ito yun. Maliban sa huling number na 20. Lahat naman ng nasa row 3, itong nasa green, yan, ay nagsisimula sa 2 maliban sa huling number at ito yung 30. Lahat ng bilang sa row 4, itong naka-red, ay nagsisimula sa 3 maliban sa huling number. Lahat ng bilang sa rows ay pataas ng isa. 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4. At ganun din sa mga sumunod pang bilang. So, eto naman, pumunta naman tayo sa column. So, sa column 1, yan, ito lahat ay nagtatapos sa 1. Sa column 2, ito lahat ay nagtatapos sa 2. Sa column 3, ito lahat ay nagtatapos sa 3. Sa column 4, ito lahat ay nagtatapos sa 4. Sa column 5, ito lahat ay nagtatapos sa 5. Sa column 6, nagtatapos lahat ito sa 6. Sa column 7, nagtatapos lahat ito sa 7. Sa column 8, nagtatapos lahat ito sa 8. At sa column 9, nagtatapos ito lahat sa 9. At ang huli, column, yan, dito sa 0 or column 10, nagtatapos lahat ito sa 0. So, ang bawat column ay nag-i-increase o tumataas ng 10. Halimbawa, sa unang column, 1 plus 10 ay 11. 11 plus 10 is 21 and 21 plus 10 is 31. Ganun din sa mga sumunod na columns. So, kaya nag-come up tayo sa sagot na ganito. Diba? So, ang ating fifth row ay puro naman 4 nagsisimula. So, ito naman ang obserbasyon. Yan, ito ang mga obserbasyon kaya natin nalaman ang mga bilang sa fifth row. Dahil sa mga obserbasyong ito, sagutan natin ang natirang rows and so dito, ipupunan natin ito. Lalagyan natin ng 51 to 100. So, para mabilis, lagyan natin to lahat ng 1, 1, 1, 1, 1. So, dahil ito ay 1, 2, 3, 4. So, ito ay 5, 6. Yan. Yan. Pumangat yung 6 ko. Hirap magsulat. 7, 8, 9. Yan. Then, dito naman lahat ay 2. Nagtatapos lahat ito sa 2. Yan. Pasensya na. Medyo pangat ang sulat ko. Tapos, lalagyan din natin to ng 5, 6, 7, 8, at saka, ayan, 9. Okay? Okay, so hindi ko na tinapos yung pagsulat natin doon, no? Kasi medyo pangat yung sulat ni teacher. So, eto na yung magiging result niya. So, lahat dito ay 5. Then, yung sumunod na rows natin ay 6 lahat, 7 lahat nag-uumpisa, 8 lahat nag-uumpisa, 9 lahat nag-uumpisa. So, dito naman sa column 1, 1 lahat nagtatapos, 2 lahat nagtatapos, 3 lahat nagtatapos, 4 lahat nagtatapos, 5 lahat nagtatapos, 6 nagtatapos, 7, dito naman ay 8, 9, at 10. O, 0. Yan. So, ganun natin isusulat yung 1 to 100. Okay? Yan, para hindi kayo malito. So ngayon, ilabas ang inyong show me board, whiteboard o papel at isulat ang sagot. Ano ang bilang ang mas marami ng isa o 1 more than sa 52? 53. Ano naman ang bilang na mas marami ng isa o 1 more than sa 50? 65. O 1 more than, ibig sabihin dadagdagan natin ng isa para maging 1 more than. So 65 plus 1 is 66. Anong bilang ang mas marami ng isa o 1 more than sa 78? Ito ay 79. Anong bilang ang mas marami ng isa o 1 more than sa 81? So, 81 plus 1, 82.
Anong bilang ang mas maunti naman? Pumunta tayo sa mas maunti ng isa o 1 less than sa 60. Ito ay 59. Anong bilang ang mas maunti ng isa o 1 less than sa 63? 62. Anong bilang ang mas maunti ng isa o 1 less than sa 79? O babawasan natin ng isa ha kapag 1 less than. So ito ay 78. Anong bilang ang mas maunti ng isa o 1 less than sa 99? So bawasan natin yung 99 ng isa, ito ay 98. Anong bilang ang mas maunti ng isa sa 86? 85. Yan. So ngayon, kunan natin ang mga nawawala. Meron tayong 51, 52, 53, 54. Anong kasunod? 55. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Yan. So, eto naman, sagutan natin, no? 1 less than, eto yung given number natin, 52. Ano yung number na mas maunti ng isa sa 52? So, ito ay 51. Ano naman yung mas marami ng isa sa 51? 53. Kung mapapansin nyo, at kung napansin nyo na noon, yung 1 less than at 1 more than, katabi lang nitong given number. So, kapag 1 less than, dito tayo sa kabila. Babalik tayo. Liliit siya eh. So, 51 yon. Kapag naman 1 more than, yung katabi niya pataas. So, 53 yon. Kaya magkakasunod lang sila. 51, 52, 53. Yung 51, yung 1 less than sa 52. At yung 53, yung 1 more than sa 52. So, ano naman yung 1 less than sa 78? Yan, 77. Ano naman yung 1 more than sa 78? 79. Okay, tingnan nyo. 77, 78, 79. Yung mga katabi lang niya ang sagot kapag tinutukoy natin yung 1 less than at 1 more than. Sa 91 naman, ano yung 1 less than? O, babawasan natin ng isa, 90. Ano yung 1 more than? 92. So, 90, 91, 92. Katabi lang niya yung mga sagot. Yan. So, anong ginagawa ninyo o inisip nyo upang malaman kung saan ilalagay ang bilang na 51 to 100? So, may pattern tayo, di ba? Ano yung nasa rows, ano yung nasa columns. Alin yung puro 1, puro 2 ang nasa hulihan, 3 ang nasa hulihan. Alin naman yung 5 ang nasa unahan, 6, 7, 8. Okay? Yan. So, upang matukoy ang mga numero mula 51 hanggang 100, gumamit tayo ng chart na may numerong 1 hanggang 50 na nakaayos sa mga hilera o column. Sinundan natin kung paano nakasulat ang numero sa bawat hilera, rows, or column. So, ngayon, sagutan natin ito. Isulat ang nawawalang bilang. 56, 57. Anong sagot dito? So, yan ay 50 o 58. Next, 96, 97, 98, 99, 100. Yan. Ito naman, isulat kung aling bilang sa 40 ang tinutukoy. Anong bilang ang mas marami ng isa o 1 more than sa 89? O, mas marami ng isa, yun ay 90. Anong bilang naman ang mas marami ng isa o 1 more than sa 76? So, yun ay 77. And the last one, anong bilang ang mas maunti ng isa sa 61 o 1 less than sa 62 pala? So, ang answer ay 61. So, ang 1 less than sa 62 ay 61. Babawasan natin ng isa ang 62 and that will be 61. So, dyan nagtatapos ang ating lesson ngayong week 4. So, abangan ang ating susunod na lesson sa week 5. Paalam!